Hello, so ituloy natin ngayon yung topic natin about sa 3D force system. Ngayon naman mag-example tayo using two angles. So bago natin ma-solve yung problem na to, kailangan muna nating establish yung tinatawag nating two angles. So yung two angles natin is yung ating P at yung ating theta. Okay, so kung titignan natin yung ating P, it is located doon mula doon sa Z papunta doon sa ating vector. And kung titingnan natin yung ating theta, ito ay galing doon sa x-axis papunta doon sa ating A prime. In our case dito sa ating problem, hindi naka-establish kaagad yung two angle. So pwede natin i-derive using this figure kung alin yung P at yung theta. So kung i-transform natin yan, malamang ito yung ating magiging P, angle P. And yung ating angle theta, mula dun sa x-axis, i-measure siya counterclockwise. So ibig sabihin, ika-counterclockwise din natin yung measurement natin mula sa ating x-axis. So ibig sabihin, ito yung magiging angle theta natin. Okay? So from that, makikita natin, ito ay 90 degrees. Itong portion na to. Yan, 90 degrees yan. So meron tayong P. Kung 60 degrees yun nasa baba, ibig sabihin 90 minus 60 degrees, which is equals to 30 degrees. Samantalang yung ating theta naman, kung 45 degrees yun at measure natin counterclockwise mula rito papunta doon, ibig sabihin mayroon tayong 360 degrees. Babawasan natin siya ng 45. So kung kakalculate natin yan, mayroon tayong 315 degrees. So kung na-establish na natin yung ating P at theta, madali na nating ma-express yung ating force vector in Cartesian vector form. So ano yung formula natin? So, sabi natin sin, cos, sin, cos. So meron tayong P, theta, P, theta, P. And then meron tayong I, J, and K. Lagyan lang natin ng plus, and then lagay natin yung F, yung scalar, para mabuo natin yung formula natin. Okay, so kung susundan natin yung formula natin na yan, so ibig sabihin pala yung force vector in Cartesian vector form is the scalar F. Scalar F is 100, and then sine, yung ating P is 30 degrees, times cosine, yung ating theta is 315, plus yung F ulit natin is 100, sine, yung P ulit natin is 30 degrees, and then yung sine ulit, and then yung theta natin is 315, plus so of course meron itong I, J, then plus yung F ulit natin in scalar is F, and then 100 then cosine, yung P natin is 30 degrees, and then meron tayong K. So ibig sabihin yung F natin in Cartesian vector form ay, so yung 100 sine 30 times cosine 315, yan ay 35.35 I, ito naman meron tayong 100 sine 30 and sine 315. So magiging negative 35.35 actually J, and then we have plus ito expression na to 100 cosine 30 so meron tayong positive 86.602 K. So ganun siya kadali, basta kabisado natin yung ating formula at alam natin na i-convert yung two angles doon sa two angle na tinutukoy ng ating P at ng ating theta.
Okay, so tuloy natin. Another example tayo. Sabi dito, determine the magnitude and coordinate direction angle of the resultant force acting on the hook. So, meron tayong dalawang given dyan. I-apply pa rin natin yung two angles natin as much as possible. So, meron tayong dalawang given dyan, F1 and F2. So, yung F1 natin is 300 Newton and yung ating F2 is in 500 Newton. So, ito, mapapansin natin na yung ating F1 is naka-parallel siya doon sa ating X and Z axis. So, wala siyang Y axis. So, mas madali na natin itong masosolve using the principle of 2D force system. So, segregate lang natin siya. So, ito yung magiging itsura niya sa 2D force system. And then, magkakaroon tayo rito ng X-axis and then ito yung ating magiging Z-axis. And of course, pag kinuha natin yung component niyan, then tatawagin natin Fx and Fz. So dahil siya ay F1, so lalagyan natin siya ng subscript na F1. And then yung ating angle is 30 degrees. Okay? So kung 30 degrees yan, meron tayo rito 300 Newton. So from that, pwede natin makuha yung component ng X sa ating Z. So yung F1 natin, F1x ay malamang na meron tayong 300 cosine 30. And yung ating Fz, dun sa F1 equal din sa 300 sine 30. Okay? So, kung i-calculate natin yan, meron tayong 300 cosine 30. So, meron tayong 259.807. 59.807 and 300 sine 30, meron tayong 150. So from that, pwede nating sabihin na yung ating F1 in Cartesian vector form pala ay equal sa 259.807 I, and then yung sign natin is positive kasi yung ating direction is along doon sa ating x-axis. Hindi siya kumontra doon sa positive x-axis. Samantalang yung ating z-axis, alam naman natin na yung ating z-axis, yung upward ang positive, yung downward ang negative. So nakita natin downward yung direction ng ating z component. So yung ating z component para sa F1 ay negative. So ilalagay natin dito na negative 150. So, ano yung magiging variable natin? Siyempre, z-axis yun. So, k. So, wala tayong magiging j. Yung j natin is 0. Kasi wala tayong j-axis. So, wala tayong component dun sa j-axis dahil nakaparallel, nandun lang siya sa plane ng x and y, ay x and z axis. Okay? So, ito yung F1 natin. Sa Cartesian vector form. So, dinadala natin sa Cartesian vector form para mas madaling makuha yung resultant force. Kasi pwede tayong gumawa lang ng table, i-add natin lahat ng I, lahat ng J, lahat ng K, makukuha natin yung resultant force. So, syempre, kailangan din natin idala sa ganitong form yung ating F2, yung F2 natin. Okay? So, okay na yan. Doon na tayo sa F2. So, yung F2 natin, so meron tayong kailangan makuhang angle dyan, yung P at yung theta. Yung P saka yung ating theta. So sabi natin yung ating P ay galing sa Z papunta sa vector. So in this case, yung ating P is mula rito sa Z natin, kakount natin hanggang doon. So kung titignan natin, yung ating P pala, from the figure, so meron tayong 90 degrees plus yung ating angle na 45 degrees. 45 degrees. Okay, samantalang yung ating theta naman mula doon sa x-axis natin papunta doon sa ating projected or yung ating A prime. So ang direction is counterclockwise. Makikita natin kung may 30 degrees tayo rito, ibig sabihin meron tayong 90 minus 30 degrees. Okay, so from that masosolve natin yung P at yung theta natin. So 90 plus 45 is 135. And then 90 minus 30 is 60 degrees. And then dalhin ulit natin dun sa formula natin na F2 in Cartesian vector form is equals to 500 sin cos 500 sin cos 500 ulit cos
Yan. So, yung ating P theta, P theta, P. Ano? So, yung ating P is 135. Yung ating theta is 60. Yung ating P, 135. Yung ating theta, 60. And then, 135. Then, lalagyan natin ng I, J, sa K. And then, of course, lalagyan natin ng plus. Okay, so yung F2 natin in Cartesian vector form is equals to, so unahin natin yung I, 500 sine 135 times cosine 60. So meron tayong positive 176.77 or 78 I, and then yung ating J naman is 500 sine, papalitan lang natin ng sine. So meron tayong positive 306.186 J plus yung ating 500 cosine 135. So papalitan natin siya ng cosine 135. Sine 135. Okay, so ang nakuha nating value is negative 353.55. Okay. So ito na yung ating Cartesian vector form para sa F2. So kung kukunin natin yung ating FR, i-add lang natin yung mga like terms ng ating F1 saka ng ating F2. Okay, so sabi natin mas madali siya kapag naka-table. So sabihin natin ito yung ating F1, ito yung ating F2, ito yung ating FR. So lalagyan natin siya ng table. Yan. So meron tayo ritong I, J, at meron tayo ritong K. So yung ating F1, meron tayong 259.807. And then yung J natin para sa F1 is 0. And then yung K natin is negative 150. So F2 naman, yung I natin is 176.78. Yung J natin is 306.186. Yung K natin is negative 353.55. So kung i-add natin yan, yung 259.807 plus 176.78. Meron tayo rito ang 436.567. And then of course ito 306.186 na kaagad. And then we have 150 plus 353.55. So meron tayong negative 503.55. Okay, so yan yung ating FR. So kukunin natin yung scalar kasi ang sabi dito is magnitude. So yung scalar niyan is FR in the scalar form is equals to square root of 436.567 square plus 306.186 square plus 503, negative 503.55 square. Square root natin yan. So yung FR natin in scalar form is square root of 436.567 square plus 306.186 square plus 503.55 square. So meron tayong 733.419 Newton. Okay? So nakuha na natin yung magnitude natin. So ang kailangan na lang natin ngayon is yung coordinate direction angle. Kung babalikan natin yung mga nauna nating lesson, sabi natin yung cosine alpha natin, alpha is equals to meron tayong yung component of vector in x-axis. So yung fx xi fx divided by the
or yung ating scalar force ng ating force vector, ano. So kung i-apply natin yan, ano, siyempre ganun din sa cosine beta. Cosine beta, meron tayong Fy naman all over F, and then cosine gamma naman is yung equal yan sa Fj all over F. So gamitin natin yung mga equation natin na yan. So mayroon tayong cosine alpha is equals to, so yung fx natin para sa ating fr is 436.567 all over yung fr natin ay 733.419. Then cosine gamma natin, cosine alpha ito, no? Cosine alpha, yan. Cosine beta is equals to yung ating sa y, ano, yung fy, so meron tayong 306.186 divided by 733.419. And then cosine gamma is equals to, meron tayo yung fr, yung z-axis natin is 503.55 divided by yung ating 733.419. Okay, so makuha natin yung value ng alpha, beta, sa ating gamma. So solve natin. 436.567 over 733.419. Shift cosine answer. So meron tayong 53.47. So ito pala is negative, negative yung cosine gamma. So yung beta natin is 306.186 over 733.419. So meron tayong shift cosine 65.32 degrees, and yung ating gamma is negative 503.55 over 733.419. Shift cosine answer. So meron tayong 133.36 degrees.